Ang ganda po ng sagutan ni Tariela tsaka ni Marcoleta 'no. Kaya lang eto napupuna ko, eh, 'no. Kanina pinag-uusapan na dahil walang umattend ng mga vlogger, wala naman sila napag-uusapan ng mga fake news ng mga vlogger. Ang gusto ko kasi yung gano'n, eh, kaya maganda si Marcoleta kasi eto sinabihan mo ko na traidor, gano'n, gano'n. Paliwanag mo nga kung bakit traidor, okey yun, eh. Kaya lang konkreto yung kay Marcoleta maski nga yung kay Abante konkreto dahil minura daw siya, eh, 'di ba? Kaya napanamo din siya, namo, na hindi mura. Okay. Anyways, etong mga iba napaka-general. Napaka-general na sino po magre-regulate? Bakit niyo ire-regulate in the first place? Yun yung problema, eh. Yun yung problema ko, 'no? Bakit kayo magre-regulate ng speech? Bakit niyo ire-regulate yung mga freedom of speech? Sino magre-regulate? O, 'di ba? Fact checker ng Facebook. Ano sabi ni Mark Zuckerberg? Ito katotohanan to sa aktual na to. Sabi ni Mark Zuckerberg, napasama pa yung pag-hire namin ng fact checker. Kasi yung mga fact checker may sarili silang agenda. Yung agenda nila, yun yung batayan nila ng pagpa-fact check. Pag hindi ayon sa kanilang pananaw, tinatanggal nila. Yun sa Facebook. Yun yung habang nagsasagutan si Tariela at saka to si Marcoleta, si Congressman Marcoleta, Senator Marcoleta. Iniisip ko, halimbawa, nagkaroon tayo ng batas na ire-regulate yan, edi makukulong na si Tariela. Pwede naman, di ba? Pwede namang mailinaw na katulad nun, nilinaw niya, hindi naman kita sinabihan ng traitor. Ito yung sinabi ko. Kawawa po yung mga vlogger na wala pong tsansa na makasagot. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Halimbawa po, dahil si Tariela, marami siyang kakampi dun, matapos nga siyang mabara ni Marcoleta, may mga sumalo pa sa kanya, eh, di ba? Na mga congressman. Paano kung walang sasalo sa mga vlogger? Bakit nyo ibibigay sa tao na bias din yung siya yung magre-regulate? Hindi po pwedeng i-regulate ang freedom of speech. Di ba? Hindi nyo po pwedeng kayo ang magpasya kung tama o mali ang sinasabi namin. Katulad, sino yung mga mainit? Si Raul Manuel tsaka si Franz Castro. Kanino sila mainit? Sa SMNI. Kanino mainit si Paduano? Kay Celis. Sa SMNI. Kay Attorney Trixie. Kahit wala naman sinasabi na ito yung sinabi ni Trixie sa akin na tingin ko ay fake news. Wala. Ang sinasabi lang nila, hinahalimbawa nila si Trixie na meron na siyang prior na suspend ng Supreme Court. Pero attorney pa rin si Attorney Trixie. Ang point ko mga kapatid, sino po ang magpapasya na mali yung sinasabi ng isang vlogger? Lumilindol po ba kuya? Bakit gumagalaw? Gumagalaw yung ano. Ano po kasi itong ano ko? Yung tripod ko po, monopod lang. Kaya pag nalikot ko, di ba noon pa alam na natin na malikot ang kamay ko? Pag napalo ko itong lamesa, tignan nyo, oh yan, gumagalaw na. Hindi katulad nung setup ko na doon sa kota ko. Kahit na anong palo mo, yun yung problema ko eh. Di ba? Sino ang magpapasya kung tama o mali? Halimbawa po, meron tayong umangal na si Marcoleta, sinabihan siya na traidor. Sino po ang magsasabi ngayon na yung sinabi sa kanyang traidor
ay sapat na para makulong si Tariela. Oh, nagpatotoo pa si Tequia. Sinabihan siyang makapili. O sapat na ba 'yun? Nakakadalawang kaso na. Nakakadalawa na si Tariela doon pa lang sa harapan na 'yun. Dalawa na kaagad ang umangal. Dapat ba makulong na si Tariela? Dapat hindi. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Pag nagkaroon tayo na regulation, si Tariela, kulong na yan. O kaya, dapat na siya matanggal sa kung saan man siya. Sa tingin ko, ayun naman, nasipa ko naman. Nakukuha nyo. Kaya hindi po lumilindol. Malikot lang talaga ako. Matagal ko na nasabi sa inyo na may ADHD ako, di ba? Ano? Yung hindi po ako normal na tao. Kaya nga natutuwa ako na may mikropono ko kahit papaano. ADHD. O di kulong na dapat o tanggal na dapat kung meron tayong batas. Yun po yung problema, hindi po karapat-dapat. Tapos halimbawa nalagay na magre-regulate mga katulad ni Raul Manuel. O paano 'yan? O kaya nalagay na magre-regulate yung katulad ni Arlene Brosas. Ano ang pananaw ni Arlene Brosas? Sinabihan ng maganda. Alam mo, Gretchen, ayaw ko makipagtalo sa'yo kasi ang ganda mo kasi. Oh, ang ganda ni Gretchen. Tapos pinagsusori na. Paano kung kautak? Huwag niyo sabihin na walang kautak si Eto walang mga kababaihan kayo. Karamihan mag-a-apply dyan, Jack, kung may regulator na o kung ano man ang tawag. Halimbawa, naglagay kayo, magre-regulate. Ito, government body na magre-regulate. Kung ang mautak niyan, mga kababaihan, na nasabihan mong, ang ganda mo naman, uy, sexist ka, hayop ka. Mag-sorry ka, kundi tatanggalin ka namin sa YouTube. Nakukuha niyo yung danger ng mga gusto nilang palabasin. Doon na mismo sa halimbawa kay sa sagutan ni Marcoleta at saka ni Tariela. Pero nung nagkapaliwanagan sila, ayos na. Paano kung wala kayong chance na magharap at magkapaliwanagan? May tumitingin lang. Ang tumitingin si Brosas. Walang yato si Badong, sexist to. Patay na si Badong. Ang dami ko po nasasabi dito. Halimbawa, sinabi ko, may nag-aalok may gatas ako ng ina rito. Sabi ko, yung lalagyan na lang ng gatas ng ina. Sa tingin nyo, ano sa tingin nyo pag narinig yan ng mga kauri ni Brosas? Hindi lang sexist yan. Pangmamaliit sa kababaihan at kung ano-ano pa. At dahil dyan, tatanggalin ka na ng trabaho. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung mga mag-a-apply na regulator, hindi normal ang utak. Kaya nga gusto nilang mag-regulate kasi nakita niyo po ba yung mga itsura ni anong pangalan nun? Ellen Tordesillas. Yung mga eto magtapatan po tayo. Eto ang tsorya ko dyan Yang mga ganyang, yung mga fact checker. Nakita niyo po ba yung mga itsura nila, yung mga fact checker? Hindi po sila normal. Baka nga hindi tao yung mga yan Di ba? Si Ellen Tordesillas, nakita niyo naman. Mali-mali na nga sa pagsasalita dyan sa TRICOM na yan. Inimbitahan nyo napakinggan nyo siguro si Ellen Tordesillas. Tapos nakita nyo naman siguro si Maria Ressa. Alam nyo po yung ginagawa nila ngayon. Paghihiganti po nila sa mundo. Kasi nung pinanganak sila, tuwan-tuwa yung mga magulang nila
Sabi ng tatay, "Eto ang yaman natin. Etong anak natin na 'to, eto ang yaman." Pinanganak yan si Ellen Tordesillas tsaka yan si Maria Ressa. "Etong yaman natin." Sabi ng tatay. Uminom, naging lasenggo. Yung tatay ni Maria Ressa, nung buhat nung pinanganak siya, nag-iinom na lang. Sabi ng nanay, "Tignan mo naman 'to, yung anak natin, eto magiging yaman natin." "Yan ba yaman natin? Sige, baon na natin." Sabi ng tatay na lasenggo. Tapos, nakinikinita ko na yan Lumalaki sila na binubuli sila. Nagtanda po sila. Lahat po yan. Yung mga bilyonaryo, nakita nyo parang may mga something sila. Nakita nyo yung mga itsura ni nung kabinataan. Yung kabataan po nila ni Mark Zuckerberg, ni Jeff Bezos, yung tatlong pinakamayayaman, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, tsaka yan si Elon Musk. Kung makita nyo po sila nung mga nagbibinata sila, di ba? Alam ko yan, babawi kami sa mundo. Babawi kami sa mundo. Hindi, sa mga anak ko yan. Wala, hindi po ako makakaisip niya. Mahirap ang buhay ko noon Hindi ako makakaisip na maglaruan ng mga ganyan. Ang nagpapatakbo ngayon sa mundo, alam nyo, ang nagpapatakbo sa mundo ngayon, mga binuli nung yung mga bilyonaryo na yan. Tignan nyo mga itsura, Jeff Bezos, Jack Ma, sila Zuckerberg, sila Elon Musk. Yan yung mga binabatok-batukan nung araw, nung mga nag-aaral pa lang. Kaya pag kami nagkaroon ng pagkakataon, luluhod kayo sa amin. Tapos ire-regulate nyo, ipapahawak nyo sa mga ganyan. Yang ginagawa nila Franz Castro, nila Raul Manuel, ni Congressman Tabi, tsaka to si Arlene Brosas, yan na po yung paghiganti nila sa mundo. Oh, Shell joke no, pero yan si Tabi. Kaya mahirap po yan. Naku, napakahirap po niyan. Anyways, punta naman tayo rito sa mga hindi po nagpakita. Ang galing, no? Hindi po nila mabasto si Belo, no? Naawa ako na sa Google, Puta, parang gusto na i-contempt, Sabi ko, ano kaya gagawin ng Google sa atin kung i-contempt yan, no? Ano kaya gagawin ng Amerika sa atin? Biruin mo, kinontempt yung tauhan nila, Google, ikinontempt. Parang gusto nila i-contempt yung Google, Hindi naman, nagbibiro lang tayo. Pero yun na nga, di ba? Paano po pag mga hindi normal yung mga magre-regulate, di ba? Galit ako rito sa mga Duterte. Lahat ng anti-Duterte. Una, punan nyo naman siguro. Okay lang sana kung siguro parang may spirit of fairness kung inimbata sila yung mga vlogger talaga rin ng kabila. Di ba? Si Nino, dapat ang inuuna nyo talaga si na inimbita sino na nga yun? Sa tagal ko nang di pinanonood Yung nagtitinda ng pampapogi. Putya, yun dapat ang unang makulong Yun talaga ang fake news. O magtinda ka ng pampapogi tapos ganyan itsura mo. Si Dante Maravillas, puta,
Kawawa yun, biruin nyo yun. O, paano yun? Hindi ba fake news yan? Magtitinda ka ng pampapogi, tapos ganyan itsura mo, sabihin mo, ginagamit mo. False advertisement. Kaya po, ako payo ko lang sa inyo, kita nyo, ikalawa, si Roman, si Geraldine Roman. O, di ba? Wag na. Baka may masabi pa ako, away. Wag na, may sasabihin sana ako kay Geraldine Roman eh. Sa usapin ng fake news, kaya lang, wag na. Fake news ba hinahanap nyo eh? Ang lakas mo naman na Madam Geraldine Roman na magpatawag ng mga vlogger ng fake news eh. Wag na. Wag na natin ituloy. Pikon niya mga ganyan eh, mga ganyan. May mga insiguridad kasi sila eh. Kumbaga, banata mo na ang lahat. Wag lang yung mga LGBTQ, RSTUB, XWYC na yan. Kasi may mga insiguridad dyan na hindi nila maintindihan yung sarili nila. Matagal ko nang pinag-iisipan yan. Di ba yung kalaban ni Masing Garci? Nung bata pa ako, pag nakaharap ng ganito, lalaki, di ba? Pag humarap naman ng ganito, babae. Pag nakaharap, lalaki at babae siya. Eh, naisip ko nun, malikot ang isip ko, paano kaya yung ari nito? Dalawa rin. Naisip nyo ba yung naisip ko? Hindi po pwedeng kontrolin eh. No, hindi po pwedeng kontrolin yung social media. Ayun na nga, balik tayo rito sa mga vlogger. Natutuwa ako kasi, di ba si Bello, ang ganda ng paliwanag niya, hindi sila atin kasi nagsampa sila ng kung ano man yung sinampa nila sa Supreme Court. Pag umaten sila dito, binabaliwala na nila yung sinampa nila sa Supreme Court. Sabi ko, ang galing nung nakaisip nung dumiretso sa Supreme Court. Tapos eto ang hirit ng mga congressman, no? Wala namang sinasabi na ano, 'di ba ang binabanat nila? Wala namang hindi naman sila iko-contempt. Sa mga past actions nyo po, 'di ba? Hindi nyo po pwedeng sabihin ngayon na hindi nyo naman sila iko-contempt, na ang gusto nyo lang naman ay makuha yung mga panig nila. Sa mga past actions nyo po, ang dami nyo nang kinontempt eh. Kaya nagpapaliwanag si Geraldine kanina na tungkol sa parang bakit hindi sila umatin. Bakit hindi mo tanungin si Paduano kung ilan na napakontempt niya? Imagine ninyo, naka-recess kayo. Eh si ano nga, nakakulong pa rin hanggang ngayon eh. Hindi ko lang alam kung pinalaya nila kasi wala akong nababasa eh. Si Colonel Grijaldo ba nakakulong pa rin dyan sa House of Representatives? Hindi nyo po pwedeng mapaniwala yung mga vlogger na pag pumunta sila doon ay hindi nyo iko-contempt. Eh si Abante nga, galit na galit kay Joy eh. Yung mga nagtatanong po kung bakit Joy ako ng Joy samantalang Joey yun. Joy po yun eh. Kilala. Estudyante pa lang yung kilala ko na. Si Joy po, anak ng principal namin. Joy po siya eh. Siyempre, inarte yan, nilagyan ng Joy. Eh, siyempre, basa nyo, Joey. Eh, ako, Joy pa rin siya. O, di ba? Galit na galit nga kay Joy. Sa tingin nyo ba kung dumalo doon si Joy, hindi siya makukontempt? Hindi nyo masasabi. Buti pa sinabi nyo, wala kaming iko-contempt, umattend lang kayo. Oh. Wala naman kayo assurance na hindi nyo iko-contempt eh.
At hindi nyo rin mapapasibilyanan na hindi nyo sila ngayon basta-basta. Paano pag iko-contempt nyo na sila sa susunod? May Supreme Court nga sila eh. Naka-Supreme Court nga sila eh. Lumapit nga sila sa Supreme Court eh. Kaya yung hindi pag-attend sa inyo at dumiretso sa Supreme Court, sa tingin ko maganda, okay ako ron eh. Solve ako ron sa ginawa ng mga vlogger na yun. Kasi patapos na kayo. Patapos na kayo yung contempt power nyo hanggang sa ano yan, mamaya't mayain nyo para lang makontempt nyo sila. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.